Isang masaya at masaganang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan sa mga panahong ito. At para sa ating ikaapat na linggo, tayo ay nasa ikaapat na linggo na ng ating pag-aaral para sa unang quarter ng Araling Panlipunan. At para sa ikaapat na baitang. At ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay muli ang pagkarugtong, ang pambansang teritoryo, at ngayon ay tatalakayin natin naman yung saligan ng teritoryo natin ayon sa atas ng Pangulo at ayon naman sa doktrinang pangkapuluan. So para sa ating tiyak na layunin, para sa linggong ito na ipapaliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Natutukoy ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan at ayon sa atas ng Pangulo. At natatalakay ang teritoryo ng Pilipinas gamit ang iba't ibang batayan gaya ng doktrinang pangkapuluan at atas ng Pangulo. Ating simulan ang ating unang araw ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang balik-aral. So tukuyin at piliin ang wastong sagot at pagkatapos ay tingnan natin kung tama ba o nakuha niyo ba ng tama ang mga sagot para sa ating balik-aral. Meron tayong 5 katanungan at mabasahin ko yung mga tanong. Kayo na ang bahalang pumili ng wastong sagot. Bilang 1, ano ang tawag sa sukat ng lupain na nasasaklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa? Bilang 2, alin sa mga sumusunod na mga pulo ang nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Gran Bretanya noong Enero 2, 1930? Bilang 3, saang artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa? Bilang 4, ang aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Cagayan, Sulu at Cebu ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? At bilang 5, aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Mangsi at Turtle ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas? Tingnan mo nga kung nakuha mo ang wastong sagot para sa ating balik-aral. Mahusay! Ngayon, tumungo naman tayo sa ating ikalawang gawain. Ito ay pangkatang gawain. So, susuriin ng mga mag-aaral ang kanilang kaisipan sa paksang natalakay noong nakaraan. So, isusulat ng mag-aaral sa cardboard na ibibigay ng guro sa bawat grupo SB kung ang kaisipan ay nagpapahiwatig ng teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa saligang batas, at KB naman kung ito ay sa kasaysayan ng bansa. Okay, so babasahin ko yung 5 pahayag at isusulat nyo sa inyong maaring sagutang papel kung ito ba ay SB at KB. Okay, so bilang 1, isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan at Cebu. Bilang 2, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at karagatang napapaloob dito. Bilang 3, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Turtle at Mangsi. Bilang 4, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. At bilang 5, nadagdag ang pulo ng Cagayan, Sulu at Cebu sa teritoryo ng Pilipinas. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Okay. Tama ba ang inyong mga sagot? Kung gayon, binabati ko kayo. Okay. So, ngayon naman ay nais kong masdan ninyo yung larawan ng mga mapa at talakayin natin yung mga handang katanungan. So, ano ba yung napansin nyo sa dalawang larawan? Yung unang larawan, makikita natin na mayroong parihaba, at kumbaga mayroong nakalinya sa paligid ng
Pilipinas. At doon sa kabila naman ay makikita natin yung pulo ng Saba na mayroong pangalan no, ng bansang Pilipinas. So ano kaya yung pinapahiwatig ng linya sa unang larawan? So marahil no yung sa linya na yan ay tumutukoy no sa sakop no yung nasasakupan na teritoryo ng Pilipinas. So mahalaga ba ito sa pagtukoy ng teritoryo ng Pilipinas? So syempre no mahalaga. Kailangan malaman natin yung tiyak na hangganan ng ating bansa para alam natin kung ano ba yung ating sakop at kung hanggang saan lang ba yung teritoryo natin at kung saan ba din yung sakop ng bansa na poproteksyonan natin mula sa mga illegal na halimbawa, illegal na mga mangingisda. Okay. So, paano ito nakakatulong sa ating bansa? So, sa pamamagitan ng mga hangganan na ito at mga teritoryo, nalalaman natin kung ano yung paghahanda na dapat natin gawin at kung paano natin poprotektahan yung ating teritoryo. So, bakit kaya daw may pangalan ng Philippines sa mapa ng Saba? So, ano kaya sa palagay nyo? So, siguro marahil ang bahaging yan ng Saba ay pag-aari ng Pilipinas. Kasi hindi naman pwedeng ilagay yan dyan, no? Yung pangalan ng ating bansa kung hindi naman natin yan sakop o hindi nasasakop ng ating teritoryo. At bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ninyo ang mga lugar na sakop ng isang bansa? So, syempre, mahalaga no, na ang bawat Pilipino ay may kaalaman kung hanggang saan ba yung sakop ng ating bansa. No? Hindi lang sapat na alam mo, kundi syempre, kumbaga, meron din tayong dapat na kaukulang, kumbaga, dapat alam natin, no? Para alam din na yung, kumbaga, hindi lang natin na kasama kasi dito, 'di ba, yung kasabay ng pag-alam natin sa hangganan no o yung sakop ng bansa ay yung connection natin, no, madaragdag yung connection o mapapalalim yung connection natin sa ating bansa at yung identity natin bilang Pilipino, no, mas mapapalalim nito at gayon din yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Okay, so para sa susunod na gawain, no, paghawa ng bokabularyo. Ito naman ay pagbuo ng salita. So, gamit ang mga letra sa ibaba, bubuin mo yung salita batay o base sa mga numerong hinihingi ng bawat patlang upang mabuo ang salita. So, maaari nyo i-pause dito para makuha ninyo yung, kumbaga, code, no, ng ang ibibigay halimbawa ay numero. So, sa bawat numero na yon ay ilalagay ninyo yung letra na katumbas ng bawat numero na yon. Okay. So, meron tayong 26 no, na letra. Okay. At narito yung inyong sasagutan o kukunin no, yung code. Bilang isa, doktrinang pinagtibay noong 1982 na kung saan pinapahayag ang jurisdiksyong teritorial ng mga estado sa kani-kanilang mga karagatan kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa, kalapagang insular, mga pook submarina na kinalalatagan ng arkipelago. At bilang 2, ito ay nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 or 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. So, handa na ba kayo sa mga sagot? So, ang tamang sagot ay doktrinang pangkapuluan at para naman sa ikalawang bilang, exclusive economic zone. Tayo ay tumungo na sa ikalawang araw at dito ay ating tatalakayin na no, yung saligan ng teritoryo batay sa pambansang batay sa atas ng Pangulo at batay sa doktrinang pangkapuluan. So, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas, no, mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na
nababatay sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan. So ating himayin at talakayin itong dalawang saligan na ito. So una, no, teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. So ipinahayag sa atas ng Pangulo bilang 1569 o Presidential Decree No. 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Hunyo 11, 1978 na ang pag-angkin sa mga bagong sakop ng Pilipinas. Ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. May layo itong halos 300 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. So sakop daw natin yung Kalayaan Islands na bahagi ng Spratly Islands. Lumalawak ang sakop ng bansa ng ipahayag ang natatanging zonang pangkabuhayan o Exclusive Economic Zone o EEZ. Pinahayag ito sa Presidential Decree No. 1599 na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang gumamit at mangalap sa mga yamang nasasakop ng zonang ito. Ito ay may layong 200 nautical miles. So, ating talakayin pa ng mas malalim, no? Ang atas ng Pangulo bilang 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Hunyo 11, 1978 ay nagdedeklara ng ilang lugar bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nagbigay ng probisyon para sa kanilang pamamahala at administrasyon. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay upang maitaguyod ang soberanya ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Island or Kalayaan Island Group na matatagpuan sa South China Sea o yung mas kilala na natin ngayon bilang West Philippine Sea. Mga pangunahing probisyon ng atas ng Pangulo bilang 1596. So, una, pagdedeklara ng Kalayaan Group of Island bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang batas ay nagdedeklara na ang Kalayaan Group of Island ay kasama ang dagat sa paligid nito, ang seabed, ang subsoil at ang continental margin at ang airspace ay pag-aari ng Pilipinas. Sumunod ang pagtatag ng Kalayaan bilang isang munisipalidad. Ang Kalayaan Group of Island ay itinatag bilang isang hiwalay na munisipalidad sa lalawigan ng Palawan. Dagdag pa dito, so isa rin ito sa mahalagang probisyon ng atas ng Pangulo bilang 1596, yung pamamahala at administrasyon. So hanggang sa makapili ng mga regular na opisyal at panahon ng emerhensya na idineklara sa Proclamation No. 1081, ang pamamahala at administrasyon ng lugar ay pinagkakatiwala sa kalihim ng pambansang depensa o ang yung kalihim ng pambansang depensa or yung Department of National Defense. So ang opisyal sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na itatalaga niya. Okay. So, gayon din, ano ba yung kahalagahan ng atas ng Pangulo bilang 1596? So, ang atas ng Pangulo bilang 1596 ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng soberanya ng Pilipinas sa South China Sea o yung West Philippine Sea. Ang pagdeklara ng Kalayaan Group of Island bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ay nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na protektahan ang mga karapatan at interes ng bansa sa rehiyon. Ang batas na ito ay nagsilbing batayan para sa mga kasunod na pagkilos ng gobyerno upang protektahan ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea o yung West Philippine Sea. Ang atas ng Pangulo bilang 1596 sa isang mahalagang batas na nagdeklara ng Kalayaan Group of Island bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang batas na ito ay nagsilbing batayan para sa mga kasunod na pagkilos ng gobyerno upang maprotektahan ang mga karapatan ng Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang pagpapatupad ng batas na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng ating gobyerno na maprotektahan ang mga karapatan
at interes ng ating bansa sa rehiyon. So yun yung kahalagahan, no? Yung kumbaga, ito yung napapaloob sa atas ng Pangulo bilang 1596. So tumungo naman tayo, no, sa Liga ng Teritoryo ng Pilipinas ayon naman sa doktrinang pangkapuluan. So, noong ika-10 ng Disyembre, 1982 ay idinaos ang isang mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan o yung United Nations Convention on the Law of the Sea or yung UNCLOS sa Jamaica. Sa pulong na ito ay pinagtibay ang 130 bansa ang kasunduan hinggil sa mga batas na may kinalaman sa teritoryong pantubig ng mga bansa. Ilan sa mga napagkasunduan ng UN clause ay ang mga sumusunod. Okay, una, pinagtibay ang doktrinang pangkapuluan o archipelagic doctrine. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod. A. Kapuluan ng Pilipinas. B. Lahat ng pulong pag-aari nito. C. Mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. D. Kalawakan sa itaas. E. Ilalim ng lupa. F. Ilalim ng dagat. At G. Mga yamang matatagpuan dito. So, napakalinaw, no? Nang isinasaad nitong doktrinang pangkapuluan o archipelagic doctrine. Okay. Sunod. Ayon sa pagsasabatas, ang pagsasabatas ng bansa sa nasasakop nitong teritoryo ay nakatutulong sa kaligtasan nito. Kung hindi titiyakin ng bansa ang lawak at ang sakop ng teritoryo nito, magkakaroon ng suliranin tungkol sa kaligtasan at katiwasayan. Ilang maaring suliranin ang mga sumusunod. So kapag hindi natin alam yung lawak o yung hangganan ng ating teritoryo, magkakaroon tayo ng mga problema o maari tayong kumaharap, no, sa mga iba't ibang suliranin. At ito nga yung tinutukoy na mga suliranin. Una, pag-aalitan ng mga kalapit bansa. Siyempre, magkakaroon ng agawan sapagkat ang bawat isa ay magkaka-interes na angkinin ang teritoryo gaya na lamang nung nangyari sa Sabah, hindi ba? Ilang bansa ang umaangkin doon sa Sabah, no? Kaya nagkaroon ng batas tungkol dito. Okay. Sunod, pagpasok sa ating bansa ng mga dayuhan ng walang pahintulot. So, katulad na lamang ng mga illegal na mga mangingisda, no, na pumapalaot, no, sa ating teritoryo ng walang pahintulot o walang paalam. So, bawal yun, no, kasi kinukuha nila yung mga yamang dagat na hindi naman nila pag-aari. So, hindi yun pwede, lalo na kung wala silang paalam o pahintulot mula sa pamahalaan. Letter C, pagpasok sa kapuluan ng mga sasakyang pandagat ng mga bansang banyagang maaring magdulot ng panganib sa katiwasayan ng bansa gaya na lamang ng kasalukuyang nangyayari doon sa West Philippine Sea na may mga barko, no, na mula sa China na umaali-aligid sa West Philippine Sea na nagkakaroon ito ng threat o banta sa kaligtasan lalo na nung ating mga Coast Guard o yung mga nagbabantay din sa ating karagatan. Hindi ba ilang beses na nagkaroon ng kumbaga hindi naman alitan kumbaga nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng bansa sa pagitan ng mga barko, no, yung mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ng China. Nagbubugahan sila ng tubig, hindi ba? At may mga ilan na rin tayong kababayan na nasaktan, no, dahil sa mga insidenteng iyon. So, kailangan malinaw yon, no, upang katulad nito maiwasan yung mga ganitong klasing gulo o alitan, no? At sa kasamaang palad nga, no, yung letter C ito ay isa sa mga kasalukuyan nating nararanasan. O kumbaga, ito na nga, no, lalo na yung may kinalaman sa West Philippine Sea. Bilang dalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan.
Number 3, inaprobahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad ng isang kapulang estado ay may jurisdiksyon hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa loob ng zonang ito, may karapatan ng bansang pangasiwaan, pangalagaan, paunlarin ang likas yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa, dagat at mga nasa kailaliman nito. Mula noon hanggang ngayon, marami nang naging usapin hinggil sa legal na pagmamay-ari ng mga teritoryo ng bansa. At ilan nga dito ay ang mga usapin tungkol sa issue ng Spratly Islands at Sabah. So bago pa man, 'di ba, yung West Philippine Sea matagal na ring usapin, no, yung pagmamay-ari doon sa Spratly Islands at sa Sabah. Ang Pilipinas, gayon din ang bansang Indonesia, ang ilan sa mga bansang higit na nakinabang sa mga batas na itinadhana ng doktrinang pangkapuluan. Sa doktrinang ito, nasusukat sa sa doktrinang ito, malinaw na isinasaad na ang lawak ng isang bansa ay nasusukat sa pamamagitan ng mga likhang isip na guhit na nagdurugtong sa mga pulong pinakalabas at pinakamalayo na kukulong sa katubigan ng kapuluan. Sa makatwid, may karapatan ng isang estado gaya ng Pilipinas na galugarin, pakinabangan, panatilihin, pangasiwaan ng mga likas na yamang sinasakop nito. Ang doktrinang pangkapuluan ay isang mahalagang konsepto na nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng soberanya sa lahat ng mga pulo at teritoryo nito. Ang doktrinang ito ay nagtatakda ng mga hanggana ng teritoryo ng Pilipinas at nagbibigay daan sa bansa na magkaroon ng eksklusibong karapatan sa paggamit ng mga likas na yaman sa loob ng kanyang teritoryo. Okay, para sa gawain 5, no, narito yung katanungan at subukan nating sagutin ang katanungang ito. So ano ang kahulugan ng atas ng Pangulo bilang 1569 at nakabuti ba ito sa Pilipinas at sa paanong paraan? No, ang atas ng Pangulo bilang 1596 ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng soberanya ng Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang pagdeklara ng Kalayaan Group of Islands bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ay nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na protektahan ang mga karapatan at interes ng bansa sa rehiyon. So nakabuti ba ito sa ating bansa? Oo. At sa paanong paraan? Kumbaga lumawak, no? Mas lumawak yung teritoryo ng ating bansa. At sa pamamagitan nito, no, mas gagawa sila ng paraan upang paigtingin yung paglalaban, no, ng ating karapatan, no, at interes ng bansa sa mga lugar na ito. At gayon din, papalakasin din nila yung pagbabantay, no, at kung paano mapoprotektahan pa yung ating bansa laban sa mga dayuhan na nais na umangkin nito. Bilang 2, bakit naging mahalaga ang doktrinang pangkapuluan at ipaliwanag? So, ang doktrinang pangkapuluan ay isang mahalagang legal na konsepto na nagtatakda ng mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng mas malawak na teritoryo, kontrol sa mga likas na yaman, sa mas malakas na pambansang seguridad, pagkilala sa katangiang geographical ng bansa at pagpapalakas ng pambansang identidad. Bilang 3, sa inyong palagay, karapat-dapat bang magkaroon ng pambansang teritoryo ang bawat bansa? At bakit? Ayan, ang hapa ng sagot. Ang pagkakaroon ng pambansang teritoryo ay nagsisilbing pundasyon ng pagkakakilanlan ng isang bansa. Nagbibigay ng isang pisikal na espasyo kung saan maaring umunlad ang kultura, wika at tradisyon ng isang tao. Ito ay nagbibigay ng soberanya sa isang bansa na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng sariling mga batas, patakaran at desisyon. Ang pagkakaroon ng teritoryo ay nagbibigay ng isang ligtas na lugar para sa mga mamamayan, naglalaman ng mga likas na yaman na maaaring magamit para sa kapakinabangan ng isang bansa at nagpakita ng pakiramdam
ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mamamayan. Okay, para sa ikatlong araw, no, ating sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. So, para sa gawaing ito, sagot mo, itaas mo. So, kung mayroon kayong show me board, maaari nyo itong gamitin. Kung wala naman, maaari namang isulat na lamang inyong sagot sa inyong kwaderno o sa isang malinis na papel. So, tukuyin ko ang pahayag ay ayon sa Pangulo, no? Yung saligan niya ay ayon sa Pangulo o ayon sa doktrinang pangkapuluan. So, ito yung mga pahayag at maaari pa itong dagdagan ng inyong guro. So, babasahin ko na lamang, no, at maaari nyo nang isulat ang inyong sagot. So, una, ipinahayag ni Pangulong Marcos Sr. na ang mga pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Island ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Bilang dalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Number 3, Presidential Decree Number 1596. Number 4, inaprobahan na Exclusive Economic Zone. Number 5, nilagdaan noong June 11, 1978. 6, mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa batas pangkaragatan or yung United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause. 7. Pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas sa mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. 8. Kabilang sa teritoryo ng Pilipinas sa mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Number 9. Pinagtibay ang doktrinang UN Clause noong December 10, 1982. At number 10. Inaprobahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad ng isang kapuluang estado ng jurisdiksyon ay hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. So, tingnan natin kung wasdo ba ang inyong kasagutan. At para naman sa inyong pagninilay sa pagkatuto, no, sagutin nyo lang ito. Ano ang naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? So, nadalian ka ba? Nahirapan ka ba? Mas naunawaan mo ba yung hangganan o yung kahalagahan ng pagkakaroon, no? O yung kahalagahan na malaman natin yung hangganan ng teritoryo ng ating bansa? So, ano ba yung naisip mo? O ano ba yung naramdaman mo habang ginagawa mo yung iba't ibang gawain natin? Next, ano yung naramdaman mo nang malaman mo na ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan? Okay, so ano ba sa tingin nyo? Ano ba yung inyong pananaw tungkol doon sa West Philippine Sea? So, ako, lubos akong naniniwala talaga at walang pag-aanilangan na atin ang West Philippine Sea at walang karapatan ng ibang bansa na angkinin ito. Okay, next, ano ang iyong magagawa bilang kabataang Pilipino para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas? Grabe, no? Grade 4, ano ba yung iyong kayang gawin bilang batang Pilipino? So, sapat na siguro na yung lubos yung ating pananalig, no, at paniniwala na yun ay bahagi ng ating teritoryo at walang sino man ang pwedeng kumuha nito at umangkin na dayuhan, no? Dahil ito talaga ay malinaw na sa atin talaga, no? At syempre, hindi ka naman pwedeng pumunta doon para magbantay, hindi ba? So, pwede nating ipanalangin na lang yung ating mga sundalo, no, na nagbubuwis ng kanilang buhay, nag-aalay ng kanilang serbisyo para sa bayan upang protektahan ang ating teritoryo. Next, journal ng pagpapahalaga. So, magtatala kayo ng inyong saloobin o opinyon tungkol sa paksa. So, kahalagahan ng ating kaalaman hinggil sa teritoryo ng sakop ng ating bansa. So, syempre nga, no, nagpapatatag ito ng ating damdaming nasyonalismo, gayon din, nagpapalakas din ito ng ating identidad bilang mga Pilipino. So, pagkakadagdag ng pangkat ng pulo ng kalayaan sa teritoryo ng Pilipinas, so, lumaki yung ating nasasakupan, no, bilang isang bansa at gayon din, no, nagkakaroon tayo ng responsibilidad upang
pangalagaan ang kaligtasan at mga likas na yaman ng ating nasasakupan. Pangatlo, pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino upang sila lamang ang gagamit at mangalaga sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas. So dito, dapat tayo bilang mga Pilipino ay mayroon tayong tungkulin at responsibilidad, hindi ba? Na atin yung mga lugar na iyan, so dapat tayo ay gumawa rin ng paraan para pangalagaan yung nasasakupan nating teritoryo. Kasi syempre, pag nakita ng ibang bansa na wala tayong pakialam sa lugar na yan o sa sakop natin na yan, magkakaroon sila ng interes na agawin. Total, hindi nyo naman yan hindi nyo naman yan inaalagaan. Hindi nyo binibigyang halaga. So, gagawin nila, yun ay kanilang sasakupin o aangkinin nila yan. Kaya dapat tayo ay maging responsable rin, no, sa pangangalaga at pagkalinga sa mga nasasakupan ng ating bansa. Okay, dito naman kilalanin ang pahayag. So tama o mali ang iyong isasagot, no? Bilang isa, ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelago na binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Bilang dalawa, ang pakikialam ng mga dayuhan ay may iwasan dahil sa pagtiyak ng pambansang teritoryo. Pangatlo, ang Pulo ng Kalayaan o Spratly Island ay hindi maituturing na kabilang sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pang-apat, ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupang saklaw ng jurisdiksyon nito. Panglima, sa loob ng Exclusive Economic Zone ay limitado ang karapatan ng isang bansang linangin ang mga teritoryong bahagi nito. Bilang anim, ang pagpapatibay ng doktrinang pangkapuluan ay nagdulot ng pagliit sa sukat ng karagatang sakop ng mga bansang arkipelago. Bilang pito, kung walang mga batas na nangangalaga sa pag-aari at pag-aangkin ng teritoryong sakop, magiging madali para sa mga dayuhan ang pagpasok sa alinmang teritoryo lalo na sa mga kapuluan. Bilang walo, ang teritoryo ay isang mahalagang sangkap ng isang estado kaya't ang bawat mamamayan ay may tungkuling pangalagaan at ipagtanggol laban sa mga dayuhan. Bilang siyam, hanggang sa kasalukuyan ang isyu kung saang bansa na bibilang ang Saba ay nananatili pa ring walang kasagutan. Bilang 10, ang mga suliraning may kinalaman sa pag-ari ng mga lugar na nasasakupan ay nakabubuti sa Pilipinas kung ito ay hindi makikipag-ugnayan sa mga karatig bansa nito. So narito yung ating mga tamang sagot. At dito na nagwawakas yung ating aralin para sa ika-4 na linggo sa Araling Panlipunan. Nawa ay mas naunawaan mo, no, yung mga saligan ng ating pambansang teritoryo ayon sa atas ng Pangulo at ayon sa doktrinang pangkapuluan. So hanggang dito na lamang at magkita-kita tayong muli sa ika-5 linggo. Ako si Teacher Aiza. Paalam!